Basta mga kapwa mag-aalaman, dito ulit tayo ngayon sa farm natin sa Quezon Province. Alam natin ngayon yung mga mustasa ulit at nakapagpalit na naman tayo, kaya kumbaga yung mga huli natin na-harvest na natin. So ngayon ay didiligan lang natin yung ating mga tanim ayun sa likod. Didiligan lang natin kasi medyo tuyo na uli yung lupa. Tapos didiligan din natin yung mga repolyo natin, papakita ko sa inyo. So ito mga farmer, yung ating mga tanim, yung ating repolyo na maganda na sana, kaya lang na insekto. Halos wala na rin ito. Sayang, ito may mga bago ulit tayong repolyo. Ihiwalay ko na ito sa grupo nung iba para lang kumbaga hindi na sila maapektuhan pa nung mga insekto din. Sayang. Tapos ito, yung ating mga melon. Yan, itong tatlong to, melon to. Kasi itong kalabasa na ito, mataas na rin, paakyat na. Tapos ito yung ating mustasa. Yan. Ito yung lupa. Pero ang ilalim naman yan ay basa-basa pa. Kumbaga, yung ibabaw lang ang medyo natuyo, sobrang init. So, sana yung mabuhay itong ating Brussels sprouts, nag-iisa na. Yun, may bali dalawa pala ito. Meron pang isang maliit. Konti nga lang yung mustasa natin ngayon kasi yung iba nating punla ay namatay. Tutuloy lang din natin to. Kumbaga medyo hindi naman ganun kaunti pero makapakinabangan na rin. Tapos yun, yung mga malalaki natin sinusubukan natin magpabunga na lang para kumbaga makakuha tayo ng mga buto. Tapos ito yung ating greenhouse, yung tanim natin ng mga lettuce. Yan, medyo malalaki na rin. Ito yung kabila, yung celery. Itong celery na ito, mga for harvest na ito, madami na. Kaya lang, wala pa tayong paggagamitan, kaya hindi muna namin kinukuha. Tapos itong mga basil sa ibabaw, medyo natutuyo na, kaya siguro kukunin ko na rin ito mamaya. Sayang kasi, ang babango pa naman ito. Kasi mga lettuce itong nasa baba. Pati ito na sa kabila. Ito, meron akong isang pinapabulaklak sana na lettuce, kaya lang nauna na siyang matuyo. Sayang. Medyo nagkakaano na ibabaw, nagkakabulaklak na. Hindi ko alam kung tutuloy pa yan. Pero hayaan ko lang muna sa ngayon. Yung mga lettuce natin, bagong palit. Mamaya mag-check tayo ng tubig. Kung meron pa, yung level ng tubig sa loob. Meron pa naman. Dadagdagan na lang natin kasi medyo mainit yung panahon ngayon. Kumbaga, kailangan nila ng mas marami pang tubig. So, titignan natin naman yung tanim natin sa kabila. Yung mga tanim natin carrots. Ito, meron pala akong punla uli ng lettuce. Kunti lang yung pinunla ko kasi walang nung bilang ng ating taniman. Limitado lang yung bilang ng taniman natin. Kaya, hindi na ako naglagay muna ng madami. Ito, mga celery natin. Tapos, sinusubukan ko rin na paugat ng mga ito, mulberry. Medyo sumuloy na yung dahon. Medyo malabo yun. Pag sinum yung kanyang meron na. Kumbaga, meron ng bumuko na suloy. Itong isa meron na rin. Tatanggalin ko na ito para magtuloy-tuloy na yung root spurt. Titingnan ko mamaya kung meron na siyang ugat. Kasi itong mulberry na ito, balak kong gawing bonsai. So, magtatrya lang naman ako. Hindi ko naman talaga kabisado ang pagbobonsai. Kaya susubukan ko lang. Ito mga kapartner. Nung last video ko, ito yung sinasabi ko na bayabas na gusto kong gawing bonsai. Medyo pinapataba-taba ko lang yung ugat. Yung stem niya kasi medyo maliit pa. Okay. Ito na rin ang aratilis na ito. Medyo pinapataba-taba ko lang din para kumbaga magamit natin yung
body nila, yung para maging maganda yung ating bonsai. Tapos ito, kulang na rin sa dilig, mga repolyo. Saka itong ating carrots, hindi ko alam kung may magkakalaban ba ito, no? Pero mukha namang medyo gano'n na sa ilalim. May laman-laman na. Ayan. Mukha namang meron na. Pero tingin ko maliliit pa ito. Hindi ko alam kung talagang ganun katagal ang pag-uugat ng carrots, paglalaman. Pero hinahayaan ko lang. Wala pa naman akong ibang tatanim dyan, kaya hinahayaan ko muna silang lumaki muna. Titignan ko kung baka mga 1-2 buwan makuha ko na yung bunga niyan. Tapos itong kalabasa, yan, tatanggalin ko na itong ano to kasi hindi naman bumubunga. Para magamit pa natin yung space. Yun din yung mulberry na pinagkuhanan ko, yung mataas na yan. Yan yung pinagkuhanan ko ng gagawin kong bonsai. Tapos ito yung nilabas namin ng mga celery. Medyo natutuyo na yung iba, kaya nasasayang, mamahal pa naman ito. Yan. Ayun mga kaparmer, magdidilig lang kami ng aming mustasa para kumbaga mapresko na ulit sila kasi medyo hapon na rin naman. Hindi na mag-evaporate yung tubig na ididilig namin. So, samahan nyo kami. Ayun mga kaparmer, tapos na kaming magdilig. Diligan na itong mga mustasa natin. Itong manang malalaki ditong mustasa, hindi na namin diniligan to. Kumbaga, binusan lang namin na konti. At para lang, kumbaga, pinapabulaklak lang namin para pabubungain, para makakuha kami ng mga buto. Tapos ito, yung mga repolyo namin. Diligan na rin to. Tapos itong mga pechay bagyo, siguro tatanggalin na namin. At medyo natuyo na rin kasi. Para medyo lumuwag-luwag din dito sa pagtataniman natin. Kaya ito, may napaiwalay pa na 2 repolyo. Ililipat na din namin yan kasi medyo maganda pa sila. Napalitan na lang namin yung mga repolyong yung mga sira na. Tatanggalin na namin para lang kumbaga hindi na makahawa pa yun. So yun mga kaparmer, nakapagdilig na kami ng mga tanim namin mustasa. Kaya siguro yung sa greenhouse, titimplahan ko na lang ng nutrient solution para madagdagan ko yung tubig ng mga lettuce kasi kakaunti na. Siguro sa next week, pag-usapan na lang natin yung tungkol dun sa aking bonsai na mulberry. Tingin ko naman magkakaugat na siya next week kasi medyo sumibol na rin yung kanyang yung mga nodes. Kaya baka pwede lang ilipat ulit sa mga lupa para kumbaga medyo tumaba yung katawan. So, yun lamang muna sa ngayon. Ito, kasama ko yung aking pamangkin. Katulong ng nagdilig kanina. Di. Sa susunod, kasama ko pa rin siya pagdidilig ng mga mustasa natin dito. At siguro susubok din tayo ng ibang mga punla pa. Marami akong buto doon na bili ko doon in-order ko online. Medyo kumbaga ang hirap nga lang pasibulon ng iba kumpara dito sa mustasa natin. Kaya yun sa susunod, yun mga pag-uusapan natin. So yun lamang mga kaparmer ngayon. Salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.